May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas and Mindanao. Kasama niyo na po ngayon para sa DZRH Usapang Legal. Yours truly. Ako po si Attorney Cam. At syempre, ilang araw na lang ba bago magpasko? 69 days na lang po. Yan ba yung paborito mong number 69? Meron yan sa bingo eh. Shoutout na sa mga mahilig magbingo. 69 days na lang po, Pasko na. Excited ba ang lahat? Parang onti pa lang yung nakikita ko ng mga nakadisplay ng mga Christmas lights, Christmas decoration. Diba dati kapag bear na, pumasok ang bear, September. Ayan, lumalabas sa mga feed natin si Jose Marichan. Ngayon October, medyo konti pa rin, no? Yung iba naman nagpapalipas lang ng undas. Pagkatapos, ayun na, saka magkakaroon ng display ang kanilang mga tahanan. Pwede naman, why not? Pero syempre, kung gusto mong makatipid, usapang tipid ito, di ba? Kasi meron kang mga inaanak na pupunta sa iyo ngayon sa iyong bahay. Kakatok mamamas ko, 'di ba? Kung usapang tipid, pag-usapan natin. Paano ka makaka-discount sa mga bayarin? So, sometimes yung aking husband gusto niya na pag pumunta ng mall, hindi bibili yan kapag hindi naka-sale. Kapag hindi nakasale, naka-sale. So, ganoon, bibili lang siya pag may sale. Pero pag walang sale, nga. Hindi pupunta ng mall yan. So, pag sale, alam natin, laging ang daming tao. Especially mga 3-day sale. Meron pa yung mga nauso, di ba? Sa mga naman, apps naman, yung mga 9-9, 10-10, 11-11, 12-12. Lahat na lang, no? Parang 1-1-2-2-3-3. May ganun ba? Kasi mga nakikita ko lang from 10-10, 11-11, 12-12. So, parang may mga discount kapag pumatak dun sa number na yon, no? October 10, November 11, December 12. So, mga pauso yan. Kaya, dun lang bibili. Lalo na, especially kapag mga pang regalo sa iyong mga inaanak. Pero isa pang tip ni Attorney Cam kung paano po kayo makakatipid, yung pagbabayad nyo po ng amilyar ng maaga. Opo, 'di ba? Alam niyo po ba ang amilyar? Yung binabayaran natin taon-taon sa munisipyo, yung real property tax natin, hindi ba? So usually po ang real property tax based sa assessed value ng property. So 1% sa probinsya, 2% sa Metro Manila. Basta depende po, makikita mo iba-iba kayo ng binabayaran. So, depende yan sa inyong property. Titignan din siya kung ang property mo ba ay residential, commercial, tsaka magkaiba po ha. Tandaan po ninyo kapag nagbabayad kayo ng amilyar, iba ang bayad sa lote, iba ang bayad sa building.
papansinin niyo, mas mahal lagi ang building. Mas mahal kasi minsan lalo kapag ikaw ay nag-construct ng building, mas mahal ang gagastusin mo dyan. Especially kapag yan po ay ilang floors. So, minsan, pag chinek nyo po, magkaibang tax declaration po yan. So, tax declaration for land, check. Tax declaration for building, check. Usually, kung nagkakamali sa amin kasi ang land, naka-green yan na tax declaration. Tapos pag medyo blue, parang yung kanyang format, naka-building yan. Tapos iba po ang rate kapag, sabi ko nga sa inyo, residential, commercial, industrial, at iba pa. Idle land, no? Minsan yung mga idle land, yung hindi naman napapakinabangan pa, hindi pa na kukultivate, may bayad din po yan, no? So, para ikaw ay makatipid at merong pambigay sa mga inaanak mo, agahan mo ang pagbabayad ng amilyar for 2025. Opo, tama po yan, no? Ibig sabihin, meron pong mga ordinance, no? Yung mga local government ordinance sa inyo na kapag nagbayad ka ng mas maaga, nire-reward ka ng local government. So, binibigyan ka ng discount. So, malaking bagay din yun kapag ikaw ay nagbayad. Halimbawa, October pa lang, pwede mo nang bayaran ang iyong amilyar. So, sabi ng iyong local government unit, meron kang 20% discount pag nagbayad ka ng October, November. Pag December, January, 10% discount. Diba? Malaking bagay din yun, pero gusto natin yung 20%, no? So, depende po yan sa inyong, may nakita na calculator. Magkakalculate kasi tayo para malaman nyo kung magkano discount. At malaking bagay din ito at makakatulong para makasave po kayo. Bakit ito, ini-encourage lagi? So, ini-encourage ko po kayo kasi sometimes yung iba, nami-miss nila ito na nakabayad na ba tayo ng amilyar? Tapos pag nagbayad na sila, next year, so tawag dito, wala nang discount. Tapos, hindi lang yun. Pag hindi ka pa nagbayad ng on time, may penalty ka pa. Diba? So, di-discount tayo. Kung halimbawa lang po, ang property nyo, binabayaran, 6,000. Ito, medyo malaki-laki. 6,000, kasama na po yung land tsaka building, no? Times 20%, mababawasan po kayo ng 1,200. So, sa 6,000, pag binawasan mo ng 1,200, edi, na lang yun, 5,800, di ba? Tama ba yung calculation? Ay, 4,800. Tingnan mo, mali pa. 4,800 na lang. Laking bagay na may 1,200 ka, pwede mo ipamigay sa inaanak mo. Kung tagi-100 sila, di meron kang 12 inaanak na meron tagi-100 sa'yo. Malaking bagay yon, hindi ba? Kung 3,000 naman, di hatiin lang natin. So, 600 pesos. Malaking bagay pa rin yun. Kung 3,000 ang binabayaran mo, 600 pesos ang matitipid mo. So, mas maigi, mas maaga na magbayad, daig nga daw ng maagap ang masikap. 'Di ba? Pag maagap ka, malaking discount. Kaya i-double check niyo po sa inyong mga local government. Punta kayo sa munisipyo, bayaran niyo yung 2025. May mga iba diyan na mga talagang magagaling. Kasi talagang dati pa nila ginagawa kasi alam nila yung yung discount eh. So papapansin mo mga October mas mahaba pila. Pero pag January ka magbabayad, onti na lang. Bakit yung onti na lang yung nagbabayad? Onti na lang kami nagbabayad. Baka ikaw na lang hindi nakakaalam na may discount, no? Kaya yung January, pag nagbabayad ka, onti na lang kayo, hindi mo, baka inisip mo na, hindi kaya nagbabayad yung mga kapitbahay namin o kaya yung mga tagalugar namin na hindi pa nila alam na dapat bayaran to yearly. 'Di ba? Hindi mo alam, nauna na sila last year kasi may discount. So yung mga hindi po nakakaalam ng mga ganitong ordinance, yung mga ganitong discount, ngayon pa lang sinasabi ko na magbayad kayo ng amilyar ngayon for the next year. May iba naman po ang ginagawa nila, ang payment po nila ay quarterly. So, babayad ng pang April, tama ba? March, and then babayad ulit ng June, and then babayad ng August, tapos babayad ng December. So, quarterly ang bayad niya para hindi mabigat yung isang taon. Ang problema naman sa quarterly kasi talagang babalik-balik ka. Sometimes pag mahaba ang pila nga, baka mga kalahating araw ka o kaya 2 to 3 hours, 'di ba?
Nasa sa'yo naman yan kung magbabayad ka ng quarterly, no? Hassle nga lang yung pabalik-balik, no? Tsaka yung time and effort mo, no? Kaysa isang bayaran lang. Tapos kung halimbawa nga, before ka magbayad this month for the next year, mas malaki yung discount. So, hindi lang isang beses ka lang mag-e-effort, malaki pa discount, hindi ka balik-balik, no? Now, may mga iba po na mga local government ordinance, no, na nagbibigay sila ng amnesty. Yan, tingnan nyo agad yan, yung tax amnesty. Yung halimbawa syempre, lahat naman tayo nagigipit, no? Hindi ka nakabayad ng ilang taon, mga 2 to 3 years, no? Hindi ka nakabayad. Tapos nag-announce yung munisipyo, merong tax amnesty. Waive na ang penalty. Basta bayaran po ninyo yung inyong real property tax. O di, bayaran mo, di ba, no? Kasi kung hindi, sayang naman yun. Kasi kung hindi mo siya babayaran, tapos nag-expired na, no, hanggang ganito lang yung prescriptive period, yung period lang ng tax amnesty, paano na? Sayang naman. Balik na naman sa penalty ang iyong babayaran. May penalty na naman. Ayun naman ang ayaw natin. Okay? Ngayon, ano ba ang danger kapag hindi ka nagbabayad ng amilyar? Yan. Alam nyo po, marami ang hindi nakakaalam na kapag hindi ka nagbayad ng amilyar, baka pwedeng ma-sequester, no, makuha ng gobyerno yung property mo at maisubasta sa iba. Yun naman ang ayaw natin, no? Bayaran na lang natin yung amilyar. Kaysa mapadalhan ka ng notice of delinquency, umabot pa sa naibid yung property, di ba? Although meron ka namang legal redemption, no? Para mabawi ang property mo, mas maganda nagbabayad tayo ng amilyar. Sabi nga nila, no, ito yung lifeblood ng government, yung mga taxes natin. Pag nagpapagawa ng mga kung ano-ano, this is where your taxes go. Tas ang laki na mukha ni mayor, ni congressman. Tapos yung mga kakalungkot, yung mga daanan na maayos naman, sisirain. Kasi daw nakasama na doon sa budget for this year. So kailangan ubusin. Ba't kaya nauso yung yung nauso sa gobyerno yung pag may budget ka, ubusin. Laging ganun, ubusin. So kanya-kanyang hanap na ng proyekto na kahit na maayos yung mga kalsada, sisirain na lang, no? Kasi kailangan ubusin at gastusin yung mga nailaan na proyekto, no? Kung hindi naman po sira, bakit nyo po kasi doon popondohan? Hanap po kayo ng mga proyekto na in need sa community natin. Hindi yung puro pasok kayo ng pasok sa mga contractor. Sa makikibangs. Teka muna, bago ang lahat, shoutout nga muna tayo sa mga nagbayad ng maaga ngayon sa ng amilyar sa mga local government units nila. Shoutout muna tayo, isang magandang gabi muna kina Romel Livid. Mapagpalang Friday po and weekend po sa ating lahat. Violeta Sombrano, good evening po. Wilson Espiritu, ayan. Nanonood sa New Jersey. Si Miss Elizalde Alub, tama ba ito? Good evening, Attorney Bod sa maganda. Oy, matalino pa. Oy, thank you so much ha. Talagang na yan ha, na-shoutout na kita. Toto Rebecca, salamat po. Elfs Screder, tama ba to? Insurance at amilyar, magkaiba ba? Opo, magkaiba po ang insurance, iba po ang amilyar. Real property tax po ito, no? Irene Almodovar, magandang gabi. Good evening po, Jerry Sumagaysay and Angelina Paclibar. At syempre, silip din tayo sa isa nating Facebook. Live po kami ngayon DZRH News, Facebook Live or DZRH News, television Facebook Live. I have TikTok account, Attorney Cam, ATTYCAM. Di ko pa minomonetize yun Although marami nag-grab ng video ko tapos pinopost sa Facebook, may ad sila. Ako nga, wala kayo talaga Ay nako, Maricor Angeles, good evening po. Romel Evangelista, sabi ni Romel, nakakalungkot. Sabi niya, hindi na kami lahat magbabayad ng amilyar dahil nanakawin lang. Tandaan mo Romel, may danger dyan pag hindi ka nakabayad ng amilyar ng ilang how many years, no? Baka masubasta ang iyong property.
Yun naman ang ayaw natin. Kasi obligasyon natin na magbayad ng amilyar kasi nasa batas naman ito. Ang problema lang talaga natin, niluluklok natin yung mga taong hindi karapat-dapat sa gobyerno. So, minsan hindi mo marirealize mo rin kapag boboto ba, kailangan magpabili ka ng boto? Kasi kung hindi, ganun ang gagawin sa atin, no? Lagi tayong malulugmok. So, sabi nga nila, vote wisely. Angelita Gonzalez, magandang gabi, nanonood po sa Iloilo City. Dudes Manzano. Ayan, totoo yan, nakakalungkot. I know, no? Yung talagang hinagpis natin, pagbabayarin ng mga tao, tas nanakawin lang ng mga magnanakaw sa gobyerno. Nagsisimula po yan sa tamang pagpili ng mga iluluklok natin sa mga pwesto, no? Kung ayaw nyo na po ng political dynasty, itigil na po natin yan. Kung gusto nyo po maging aware sa mga plataforma, ang mga proyekto ng ating mga kandidato sa susunod na eleksyon, pagbusisiin natin. And huwag tayong magpapabili ng boto. Josephine Galan, magandang gabi po sa inyo. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 6:54. Tanggap muna tayo ng report mula kay Noche Kaka sa 1.3 million na halaga po ng illegal drugs. Nasabat sa buy-bust operation. High value individual arestado sa San Pablo City, Laguna. Ang buong detalye, RH27. Noche? Attorney Cam, mahigit 1.3 milyong piso halaga ng illegal na droga ang nasabat sa joint buy-bust operation ng PDEA at San Pablo City Police Station sa Barangay Santo Niño, San Pablo City sa lalawigan ng Laguna. Arestado ang high-value individual suspect na si alias Edwin, 48 anyos, residente sa lungsod. Ayon sa report ng Provincial Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major Serapin Gapunuan, ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ni alias Edwin matapos bentahan ng hininalang shabu ang isang police operatives na nagpanggap bilang pusher buyer kapalit ang buy-bust money. Matapos maaresto, 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 200 grams ang nakumpiska na may kabuang halaga ng 1,360,000 pesos. Nasa kustodiyanan ng San Pablo City Police Station ang drug suspect na ngayon ay maharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RH 27, yes, Attorney Cam. May clue ka ba kung sino yung high value individual na yan? Ito yung alias Edwin lang. Alias Edwin lang. Oo, pinangalanan lang siya ng alias Edwin dahil batay na rin sa Data Privacy Act. At ito ay nagpapakalat ng illegal na droga sa buong lungsod ng San Pablo. So siguro kilala yan kasi alias Edwin, ha? Sige, maraming salamat, Noche. Balik sa'yo, Attorney Cam. Thank you so much, Noche. Good job yan dahil meron pa rin, tuloy-tuloy pa rin po ang mga drug operation natin, yung mga buy-bust operation. Pero laging paalala natin sa mga kapulisan, yung custody of chain, wag na wag ninyong kakalimutan. Ano yung chain custody na yan, Attorney Cam? Ito po yung papaano nakuha yung drugs at sino na kaninong kustodiya, sinong tao ang pagbibigyan nito at dapat ay walang putol. Alam natin ano mga kapulisan yan. Kasi usually dyan po napapawalang bisa, no? Yung mga nahuhulihan ng drugs at yung mga natitiklo nila because of the violation dun sa tinatawag natin na chain custody. Okay? Balik po tayo sa ating pinag-uusapan na amilyar. Yan. Pamilyar ba kayo sa amilyar? Sasabihin nyo,
pamilyar sa amilyar. Laging bayaran ng mas maaga para malaki ang discount. Ang turo ni Attorney Cam. Yan. Teka lang, magandang gabi po ha. Sa mga nanonood sa atin sa DZRH TV 4K live stream. Shoutout po sa inyo. Eto muna, no. Sa mga nagtataka po, pareho po ba ang title number doon sa amilyar, yung tax declaration? Hindi po, no. Magkaiba po ang tax declaration number doon sa tinatawag natin na TCT or Transfer Certificate Title, o kaya naman po ay free patent, o kaya naman po ay Original Certificate of Title. So, iba po yun. Yung ating tax declaration po, no, na binabayaran sa amilyar, no, yung amilyar na binabayaran natin, ito po ay ang buwis natin ay diretso sa ating local government unit. Kasi meron po silang power and authorized po sila to collect taxes para magkaroon po sila ng sarili nilang, of course, budget para din sa kanilang komunidad, no? Ang kailangan nyo lang po kung halimbawang magbabayad kayo ng amilyar, tandaan nyo po ha, mas maganda, mas maaga now na. Kasi kung may mas malaking discount, mas better dahil makakatipid ka, makakasave ka pa, no? So, dalihin mo lang yung previous official receipt mo na pinagbayaran. Kaya kung may mga resibo po kayo, lalong-lalo na from the government, no, lagi nyo po siyang itatago. Okay? Kasi kung halimbawa, singiling kayo na hindi kayo nakakabayad, no? Tapos biglang nagkaroon ng notice of delinquency sa inyo, at least meron kayong proof na meron talaga nagbabayad kami. Bakit kami may notice, di ba? So, yung mga official receipt na binabayaran ninyo sa inyong mga tax payment, keep it. Bili ka lang ng clear book, di ba? Yung pwede mong lagyan, tapos pagpupunta ka doon, dala mo lang yung clear book. O kaya naman, kung wala, no, TCT, yung copy ng TCT, wag na original ang dalhin mo. Mamaya mawala mo pa Tandaan po ninyo, ang ating title, isang copy lang yan, sa'yo lang yan, tsaka yung another copy niya nasa Registry of Deeds. So pag nawala mo yan, sakit pa sa ulo kasi kailangan na mag-file ka ng petition for reissuance of title sa korte bago ka ma-issuehan uli. No? Kaysa mawala yan, kahit yung Xerox copy na lang. Kasi magre-reflect naman doon sa kanila, sa system nila, kung ano yung tax declaration ng property na yon. And take note, again ha, iba po ang tax declaration sa land, iba rin po sa building, baka may machineries pa kayo dyan, iba din yan. Okay. O kaya naman, kung halimbawa, no, minsan yung mga Gen Z natin, mga magagaling na, kinukunan lang ng picture yung tax declaration number, so po pwede rin yung pagpunta ninyo, ibigay nyo lang yung tax declaration number and then bayaran ninyo. Ang kagandahan naman po sa ating mga local government units, hindi necessary na magbayad kayo mismo sa munisipyo kasi meron silang mga extension ng office, especially dito po sa Cavite, no? May mga extension sila ng office sa mga malls. Yan. NCR, meron din silang extension ng mga opisina sa mall. Para pagpupunta ka doon, 'di ba? Malamig ang ulo mo, tapos nadaanan mo yung mga what do you call that? Parang I forgot lang yung term nila doon, pero yung mga opisina kung saan ina-extend ng gobyerno, local government unit, yung kanilang office sa mall, di bayaran mo. In fact, magkakatabi yan minsan NBI, kukuha ka, meron na doon. Kuha ka din ng kopya ng birth certificate, meron din doon. Kuha ka ng driver's license, meron din doon. Bayad ka ng amilyar, meron din doon. Kung yung mga government offices na nasa mall, meron sila parang business government center doon na pwede ka nang magbayad. At least hindi ka napupunta doon sa mismong mga munisipyo. At ang laking bagay nun kasi kasi ang usually ang mga tao mainit, no? Pag mainit, punta tayo ng mall. Tapos and then makikita mo, teka lang, ano ba yung sabi ni Attorney Cap na babayaran ng mas maaga para may discount? Amilyar. So, picturean nyo na lang yung mga official receipt para hindi mawala. Tapos ilagay nyo, save nyo sa favorites. Pag na-save nyo po yan, pag once na punta nyo ng mall, you can always pay, no? And again, talagang i-insist ko na dapat ang mga kababayan natin i-avail lagi yung mga
reward na binibigay ng gobyerno kapag maaga tayong nagbabayad. Okay, ano ba makikita dun sa mga tax declaration natin, no? Of course, nakalagay po dun kung saan po located yung property. Ayan. Mapapansin niyo minsan yung sa mga title, parang generic yung yung address na binibigay dun sa title. Pero when it comes to the tax declaration, nandun yan. Talagang yung block, yung lot, yung anong subdivision yan, di ba? So, nandyan lang yan sa may tax declaration. Sometimes naman po, magkaiba yung nakalagay doon sa tawag dito, sa may tax declaration, tapos sa may title. Pero same property yung pinag-uusapan, ba't nagkaganon? Ay siguro po, may times kasi, may mga barangay, nag-aagawan sila ng mga, what do you call that? Yung kanilang mga teritoryo, no? Maaaring halimbawa may developer dito. Kaya pansin niyo, 'di ba, pag may sa mga developer, iba-iba ng barangay ang nakakasakop. Dito barangay 1, kabila barangay 2, yung iba barangay 3, barangay 4. Bakit? Kasi nga yung yung territory, yung sukat ng territory nila, nagkakagulo sila doon. So, sometimes na-encroach, no, akala nila na kay barangay 3, yung pala kay barangay 2 pa pala yun. Ang nakalagay sa title, barangay 3. Pero sa tax declaration, barangay 2. So, kailangan i-harmonize pa yan, di ba? So, ganun po, no? Minsan, pag may mga agawan ng mga teritoryo, yung mga ating mga barangay, naapektuhan din, no? Yung ating mga title, tapos yung tax declaration. So, ipa-correct nyo lang po yan. Ano po? And then remember, the tax amnesty, real property tax amnesty, I'm talking about yung RPT, no? Kung may amnesty, bayaran. Kung hindi nakapagbayad, kung na-waive ang penalty, bayaran pa rin yan. Kasi again, may danger po, no, na ma-levy ang inyong property kung hindi po kayo nagbabayad ng inyong amilyar. Ayaw naman po natin na mawalan tayo ng tahanan just because hindi po tayo natutupad yung obligasyon natin na magbayad po, no, ng tax. Alam ko po na masakit talaga sa kalooban na nagbabayad tayo ng tax, pero kinukulimbat, no, ng mga iba. Bato-bato sa langit ang tamaan korap, no? Hindi natin nilalahat kasi meron pa rin pong mga matitino na nasa gobyerno natin. It's just that sometimes, no, parang kinakain tayo ng sistema, ng bulok na sistema. Sabi nga nila, kapag may mga kamatis, kahit gaano kalinis ang kamatis, kung merong bulok dyan, mabubulok na lahat yung mga, yung mga nandyan, no? Kakalungkot. So, yun po ang nangyayari. Pero despite of kung anong nararamdaman natin, no, dun sa mga nangyayari ngayon, we just have to pay our taxes. Yung obligation natin, tupdin natin, kasi nasa batas po yan okay? So, ano pong nasa batas, sundin po natin, ano po, no? Para naman po, hindi ma-hamper yung operation ng ating government, especially the local government units, at sa mga gobyerno naman po, no, yung sa mga local government units, sana naman po, again, ilagay sa tamang pondo yung ating mga taxes. Kasi tignan mo, makikita mo naman talaga kapag nagkagamit sa tama ang pondo sa binibigay na buwis po sa mga local government unit, lumalaki ang kanilang moral, ang kanilang komunidad, gumaganda kapag nabibigay sa tama, no? At ang gaganda ng benepisyo nung mga nandoon sa munisipyo na yon. Ayoko na magbigay ng sample, no? Kasi may mga munisipyo tayo, may mga city tayo dito sa Pilipinas na sikat na sikat. Bakit sila sikat? Kasi ang dami nilang benefits. Like for example, benefits ng pag nagkasakit ka, di ba? Meron silang libreng gamot na binibigay, libreng hospital na pinupuntahan, libre ang annual check-up, at libre yung mga equipment, mga pang-dialysis at kung ano-ano man, basta ikaw ay botante nila or doon nakatira.
Hindi lang yun. Ang daming scholars sa kanila, hindi kailangan magkaroon ng 95 na grade, basta 85 lang, pwede ka ng scholar para lang matupad yung pangarap mo na makapag tapos ng pag-aaral. Ang ganda ng mga proyekto sa gobyerno, merong tinayong mga libreng library, no? Libreng pagamutan, libreng pati nga sementeryo, di ba? Libreng at ang daming benepisyo, lalo na sa ating mga elderly. So pag na luluklok natin yung tamang tao doon sa posisyon, mas malaki ang benepisyo sa buong komunidad at mas matagal ang benepisyo, no? Ibig sabihin long term. Kasi kung halimbawa doon lang tayo kikita ng 3,000, 5,000 kada eleksyon, pero alam mo sa sarili mo na hindi siya karapat-dapat dahil the mere fact na nagbibigay siya ng pera, nagpapakawala siya ng pera, babawiin niya yan. Alam naman natin yan pero ang problema natin yung maliit na bagay, parang utang na loob pa natin sa kanila kung hindi natin sila bobotohin. Ano po? So despite na merong mga kurap, pag due ang ating obligation, bayad tayo. Kasi kung hindi, again, ang repercussion yan, mawawalan po tayo ng bahay, kapag tayo po ay napadalhan ng notice of delinquency, na levy po ang ating mga property, na auction, at hindi po natin na-redeem ito within 1 year. So, sayang naman po. Sakit, di ba? So again po, depende po ang bayad, ang laki ng babayaran. Kung yan po ay for agricultural purposes, residential purposes, meron pong iba, residential commercial. Kasi po pag yung residential commercial, kumbaga sa ilalim ng bahay nila, may business, tapos yung bahay sa taas ay ginawa naman nilang tahanan, so that's residential commercial. So may commercial, meron din pong iba't ibang klase po, no? Basta ang pinakamahal po, of course, yung commercial. Siyempre, kumikita ka dyan, so kailangan kikita din yung mga local government units, okay? O pag-usapan natin mamaya yung sinasabi natin na papaano ba kapag halimbawa nakuha ang iyong property, ano pa ba ang dapat mong gawin. So anong proseso kapag ikaw ay nabigyan ng notice of delinquency. Ayan hindi ka nagbabayad. Ayaw naman natin yon. Sa pagbabalik po ng DZRH, usapang legal, kasama pa rin po si Attorney Cam. Diyan lamang po kayo. Oras po natin 7:14 ng gabi. This DZRH usapang legal, kasama pa rin po si Attorney Cam. May nagtanong po sa atin, ano po Attorney Cam yung sinasabi yung chain of custody? Ayan, kasi kanina nag-report si Noche Kakas about dun sa mga illegal drugs na nasa bat, no? Ang chain of custody po, ito po yung parang chronological order kung saan ano ba nangyari, no? Papaano yung proseso ng ating mga kapulisan, no? Kung paano na hinandle, paano nakuha yung ebidensya. Ayan, may mga seal pa yan and everything, picture taking, tapos kanino ba ibinigay yung kustodiya, at pagkatapos ano na nangyari para pag hanggang sa presentation ng court, yung nakumpiska nila ay same pa rin ng ipapresent nila. Kasi kung halimbawa, no, nagkaroon po ng parang putol doon sa may chain of custody, ang mangyayari po dyan, kung halimbawa baka hindi na ito yung yung nahuli nila, pinalitan nila ng iba, o inadmissible na to sa ebidensya, naputol kasi hindi na malaman kung nasa napunta yung yung shabu na yon, o kaya naman yung drugs na yon, o kung anumang drugs yon. So ganun po, no, at doon po minsan nadidismiss yung kaso kasi dahil inadmissible na yung mga ebidensya. So, marurule in favor dun sa nakasuhan, no, ng illegal drugs. So, ganun po. So, kailangan dapat bantay kayo dyan. Yun po ang chain of custody, okay?
Pag-usapan po natin yung sinasabi natin na ayaw naman po natin mangyari na dahil nga galit tayo sa gobyerno, hindi na tayo magbabayad ng amilyar, hindi po solusyon yun. Ano po, no? Kasi ito po ay nasasaad sa ating batas, susundin po natin at obligasyon po na bayaran natin ang ating mga amilyar. Kasi ayaw naman po natin na mawala ang property natin. Kasi po ano pong nakalagay sa ating batas, no? Kapag hindi po tayo nakapagbayad, ang local government unit po ay may karapatan na mag-initiate ng administrative action sa pamamagitan ng pag-levy ng property ninyo. Ibig sabihin, para ma-recover nila yung mga hindi mo na ibigay na payment doon sa real property, kasi unfair naman nun sa ibang mga kababayan natin na nagbabayad tapos ikaw hindi ka nagbabayad. So para ma-recover nila yon, ibebenta nila yung property mo. Yun ang masakit di ba? Yung mabenta, no? Ma-issuean ka ng notice, mabenta yung property mo. Hindi ka nakapagbayad. And then within 1 year, meron naman, no? May chance ka naman na makuha yung property mo kung lalong-lalo na ito ay merong sentimental value. Alam mo, may ganun tayong mga Pilipino kapag very sentimental ang ating kabahayan, no, ang ating tahanan, no, ayaw nating makuha yan. So, kailangan na ma-redeem natin yung property. So, kung hindi man ikaw makaka-redeem, pwedeng ka mag-anak mo, representative mo, basta makakakuha nung property within 1 year, no, from the date of sale. Ayan. So, meron kang chance na makuhang muli ang yung property, pero, so, kailangan mong bayaran yung, of course, yung mga delinquent tax, yung gastos dun sa may auction, tapos may interest pa, not more than 2%, so medyo lalaki din yung bayad. Imbis na nagbayad ka na lang sana ng amilyar, no, yung mga kulang mo. Yun naman ang sinasabi ko sa inyo, no. Syempre, again, andun pa rin yung ating dahilan, no, ano bang wisdom nito, bakit kailangan mangolekta pa ng gobyerno ng mga buwis, kasi nga ito yung lifeblood of the government. Kung wala silang makukuhang buwis, paano na magpa-function ng ating gobyerno? Especially yung ating local government. Ano po? So, importante po yan, no? Kailangan kayo po ay magbabayad. Ang tip ni Attorney Cam, magbayad na ngayong October, mas malaki ang discount. Kaya kumatok na sa munisipyo, dalhin ng mga real property tax na OR before, o kaya naman po yung TCT, pwede rin po. Ayan. Shoutout muna tayo, of course, batiin natin sila Papa Will, Mama Jovita, and si Miss Ann Agustin na kararating lang dito fresh from Dubai. Yan, fresh from Dubai. And of course, sila Tita Arlinda Agloco, si Nanay Connie, magandang gabi po dyan sa may Catanduanes. Shoutout na rin po. Salamat po sa mga nag-share ng ating Facebook Live. Kay Evit Sarmiento Escueta, uy, ano ginagawa mo dyan, Jericho, sa may Araneta Coliseum? Ayan, sabi ni Miss Violeta, oo nga, no? Boto pa more ng mga korap. Ayan. Florence Regalo, happy weekend po sa inyo. Romel, magandang gabi po. At syempre yung mga nanonood sa atin, mga kababayan natin, especially po sa mga nasa yung mga nasa ibang bansa, mga OFWs natin, shout out po sa inyo. Gandang gabi rin po kay Dudes Manzano, Josephine Galang, Nancy Madrona, Peter Lynn Sanchez, nanonood po sa may Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Good evening din po kay Maya Bell. Patiin ko na rin sila Joel Aklan na nanonood po sa atin. Shoutout po sa inyo. Kailangan po ba ng tax declaration kapag binenta ang property? Yes po, no? Usually po, kapag halimbawa magbebenta kayo ng property, not only the tax declaration, so kailangan siyang i-certified true copy ng munisipyo. Bakit? Kasi po, baka naman yung tax declaration na hawak nyo ay na-cancel na o kaya hindi na siya updated, no? So, kailangan po, yung tax declaration, hihingi kayo ng copy, tapos ipa-certified true copy nyo na lang po. Kasi, in fact, need po yan, kailangan din po yan as a requirement pag magbabayad po kayo ng
capital gains tax, no, sa BIR para ma-issuehan po kayo ng car. Ang car po ay po yung tinatawag na certified as certificate authorizing registration na pinapayagan po kayo ng BIR na magpa-register na ng title under your name kasi bayad na po yung tax. Sabi nila, ano ba yan? Puro tax na lang. Opo, no? Puro tax na lang. Pag property talaga, no? Kaakibat po niyan, tax. Transfer tax, capital gains tax, real property tax, at kung ano-ano pa, estate tax, donors tax, ano pa, lahat na ng tax, no? So, i-donate mo yung property mo, o kaya naman mamatay ka and then meron kang naiwang property or ibenta mo, so pare-pareho po yan, ang tax dyan po ay 6%. Sana nga po ay wag po itong tumaas kasi 'di ba naalala po ninyo may mga proposal na tataas yung capital gains tax, no? Paano na yung mga gustong magkaroon ng bahay, no? Doon sa kanilang lugar, no? First time mo bibili kang bahay, tas ang laki na, no? Alam mo, sang-ayon ako doon sa proposition na sa unang bahay, no? Property niyo mag-asawa, 6%. Okay. Pero doon sa mga may kakayanan pa nagbumili ng another house and lot, second home nila, kaya third property or kung ano pa man, yun mas mataas. O kaya naman, no, yun nga, kung halimbawa, sabi ng mga iba, paano kung isang ang property ang bibilin, pero ang mahal, no, ang laki talaga, mansyon. So, depende yan. Ay, nako, lagi na lang tax ang pinag-uusapan natin. Hindi naman, ngayon lang, kayo naman pagbigyan nyo na. At least sana po meron kayong natutunan at alalahanin po ang tip ni Attorney Cam. Ngayong October, bayad na tayo na $1 million for next year para mas malaki po ang discount. Sayang naman, no? Pang ano pa yan? Pangbigay nating regalo sa ating mga inaanak. Ayan. Thank you so much po sa mga tumutok sa atin. Every Mondays, Wednesdays and Fridays po, nakakasama po ninyo ako, Attorney Cam. Sometimes nakakasama ko yung partner kong makulit, si Miss Thea Pecho Corpus. And then, every Tuesday and Thursday, si Miss Attorney Rina Seco naman po ang nakakasama ninyo para sa DZRH Usapang Legal. And then, susunod na po, DZRH Usapang Pangkalusugan naman po. Yun naman po ang ihahatid namin sa inyo, di ba? So, after ng legal information, health information naman, yung mga public service na ibinibigay po ng DZRH ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Follow me on TikTok. Hanapin niyo po Attorney Cam, ATTYCAM. Sumasagot po tayo dyan kapag tayo po ay nakaka-LL, nakakaluwag-luwag ng schedule. Muli po, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attorney Cam po, oras po natin, 7:28 ng gabi. Ang oras